Wala sa arsenal ng demonyo ang humility. Tandaan niyo yan. Kaya hindi niya alam kung paano niya lalabanan niya. Si Maria, walang yabang. Kaya punong-puno ng grasya. Umisip po kayo ng kahit isang kasalanan natin, siguradong may kinalaban ng yabang natin. Pero umisip kayo ng kahit isang kabutihang nagagawa natin, siguradong may kinalaman ang kapakumbabaan natin. Pride is the first of the 7 capital sins. And humility, as we say, is the mother of all virtues. Pag tayo mapagkumbaba na, wala nang daan para tayo bumagsak pa. Ang daan lamang ay pataas na. Gusto niyo po bang matakot sa inyo ang demonyo? Yung nandyan pa lang kayo, kumakaripos na ito ng takbo. Hindi po natin kinakailangang maging malakas. Hindi natin kinakailangang maging matalino. Hindi natin kinakailangan na magkaroon ng matinding impluensya parang mangyari ito. Hindi natin kinakailangang maging mas mapangit pa kaysa sa diablo. Ang kailangan lang ay maging tunay na mapagkumbaba tayo. Hindi po ba magandang balita ito? Yung katatakutan tayo ng diablo. Kasi naman, sa dinami-dami ng pagkakataon na tayo natutokso, malinaw na hindi natatakot sa atin ang diablo. Hindi siya lumalayo sa atin. Laging nakalapit sa atin, baka nakakapit pa sa atin. Kamakailan ay mayroon akong pinuntahan. Diyan lang. Dahil ang ruta ko ay diyan sa Loma, papuntang Divine Mercy, nagpagabi muna ako ng kaunti. Kasi alam ko, saan damakmakan traffic diyan. Kapag maaga-aga pa. Yun na nga'y gabi na traffic pa rin ang bongga. Sa oras. Yung pala, diyan sa may paakyan sa Divine Mercy, may mga nahulog na malalaking bakal. Pero kahit isang oras ako na traffic, hindi naging mainit ang ulo ko. Nakapagpasensya ako. Bira yun. Kaya sabi ko, galing ayos chill lang, ayos lang, okay lang yan. Pagbalik dito sa kumbento, hindi na natin tinake yung ruta ngayon kasi baka traffic pa. Doon ako, sa alam kong kukunti lang nakakaalam. Doon sa may papuntang may basurahan. Alam nyo na yon sa mga pamilyar dito sa Divine Mercy, sa Marilao na alam nyo yun. Kunti lang dumadaan doon. Doon ako din inabutan ng traffic. 2 oras. Kasi, yun palang, kung sino man yung may-ari ng mga bakal na yun, hindi pala agad napakuha. Kaya nagsala-salabat na. Pero nakapagtiis pa rin ako. Kasi hawak-hawak ko na yung rosaryo. Sa kailangan mag-rosaryo na ako. Rosaryo para malibang-libang ako. Nakailang misteryo na yata ako. Napagod na si Kristo. Traffic pa rin. But it helped me na maging pasensyoso hanggang sa may motor na nakasagi ng sasakyan ko. Nakapagtiis pa rin ako. Pero nung mapangalawahan na, ibang sasakyan, ibang motor na ako. Hindi na ako nakapagpigil. Nakapagmura na ako. Pero hindi sa salita. Hindi talaga sa salita. Promise. Sa busina. Nagmura talaga ako sa busina. Yung malakas na busina, nainis ako. Pero mas nainis ako sa sarili ko. Kasi kala ko all throughout okay na. Nakapagpasensya na ako. Nainis pa rin ako. Natukso pa rin ako ng diablo. Kaya sabi ko malaking bagay kung matatakot sa atin ng diablo. Kasi baka mas madalang o mahirapan na siyang inisin tayo, pagalitin tayo, inggitin tayo, papagsalitain tayo, papag-isipin tayo, pagawin tayo ng mga bagay na po pwede nating pag-isihan. Ang sikreto, kapakumbabaan. At hindi ako nagsabi niyan, ang banal na kasulatan. Sinasabi sa aklat ni Santiago 4:6-8, ang Diyos ay naiinis sa mataas. Pero ang mapagkumbaba, kanyang pinagpapala. Kaya pasakop niya kayo sa Diyos. Labanan ng demonyo. At ang demonyo ay lalayo sa inyo. Pasakop kayo sa Diyos at ang demonyo ay lalayo sa inyo. Maliwanag nga. At meron tayong magandang halimbawa para dyan, ang ating mahal na ina. Sa ating ebanghelyo, nakita po natin kung ano yung sabi niya. Nagpasakop siya sa Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon. Alam po ninyo ang alipin sa lingwahe ng Biblia, hindi natin maihilan tulad o mailalarawan kaugnay ng ating mga kasambahay ngayon. Kasi yung mga kasambahay natin ngayon may karapatan. May karapatan yan. Lahat may SS yan, etc. Ang dating mga alipin, wala silang karapatan. Sila'y pag-aari ng kanilang amo. At ang mga kasambahay natin ngayon, po pwedeng minsan hindi gagawin yung gusto mo. Pero yung mga alipin dati, laging ginagawa ang gusto
ng kanilang Panginoon at Amo. Ganon itinuring ni Maria ang sarili niya sa harapan ng Diyos na tunay na pinapanginoon niya. Kaya nga, habang ipinagdiriwang natin ngayon, ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya, pwede nating isagad ang katotohanan ito para sabihin, papunta sa assumption na hindi nagkasala kailanman si Maria. Bakit? Sapagkat yung biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya, tinambalan niya ng malinis na pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba niya. Na naipakita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos mula pa nung una hanggang huli. Na naipakita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Na kahit hindi niya naintindihan ay nagpapasakop siya, sinusunod niya, pinagbubulay-bulayan niya sa puso niya. This will explain why hindi nagkasalang mahal na ina. Sapagkat ang demonyo, kahit pa babae lang si Maria, kahit mahirap lang si Maria, kahit dumanas ng maraming problema si Maria, ay hindi nagkasala kasi nahirapan ang demonyo sa kanya. Alam po ninyo, kung babasahin nyo yung ibang mga sanaysay na mga sikat na exorcist ng simbahan ngayon, isa sa mga sinasabi nila, pansin nila, ang demonyo, kapag binabanggit nila ang pangalan ng mahal na ina, mas nagiging iba ang reaksyon ng demonyo. Don't get it wrong. Sapat na yung pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo, lumayas ka, lalayas na yon. Pero, binibigyan namin ng bonus, sabi ng mga exorcists. Sasabihin din namin ang pangalan ng mahal na ina. And they realize, iba yung reaksyon. Halimbawa, ang reaksyon ng demonyo kapag sinasabi ng mga exorcists ang pangalan ni Kristo. Ang reaksyon ng demonyo kapag sinasabi ang pangalan ni Maria, parang totoo. Pero bakit ganon? Sang-ayon sa isang exorcist, Father Gabriel Amorth, ang sabi daw ng demonyo sa kanya ay ganito, mas naatim ko na talunin ako ni Kristo kesa ni Maria. Bakit? Sapagkat si Kristo, Diyos, si Maria ay tao. You see? Tama. Logical. Mas nakakahiya. Bakit kayang-kaya siya ni Maria? Bagamat tao lamang si Maria. Dating anghel siya, demonyo siya. Siya, ayon kay San Pablo, ang pinakamakapangyarang pinuno ng lahat na kadilim mong bumabalot sa mundong ito. Bakit kayang-kaya siya ng isang tao, ng isang nilalang na si Maria? Bakit? Because of humility. Saint Vincent de Paul beautifully puts it, the most powerful weapon to combat, to conquer the devil is humility. Because as he does not know how to employ it, he also does not know how to defend himself from it. Wala sa arsenal ng demonyo ang humility. Tandaan niyo yan. Kaya hindi niya alam kung paano niya lalabanan niya. Kaya kapag ikaw ay tunay na mapagkumbaba, mahirapan siya sa iyo. Sapagkat kapag ikaw ay basyo ng sarili mo, basyo ng yabang mo, pupunuin ka ng biyaya ni Kristo. Kaya nga si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat, sapagkat sa lahat ng mga babae, siya ang pinakamapagkumbaba. Tayo siguro, yung ibang mga babae, sama na yung mga lalaki, halimbawa sa isang baso, medyo puno pa yung pagiging mayabang natin. Yung iba, medyo kalahati pa yung pagiging mayabang natin. Si Maria, walang yabang. Kaya punong-puno ng grasya. Hence, ang lakas ni Maria ay hindi sa kanya, kundi sa Diyos na nananahan sa kanya. Maliwanag yun ang sabi ni St. Paul, if God is with us, if the full grace of God is with us, who can be against us? Isipin po ninyo, Isipin ninyo, umisip po kayo ng kahit isang kasalanan natin, siguradong may kinalaban ang yabang natin. Pero umisip kayo ng kahit isang kabutihang nagagawa natin, siguradong may kinalaman ang kapakumbabaan natin. No wonder, pride is the first of the 7 capital sins. And humility, as we say, is the mother of all virtues. So kung gusto natin, mas maging mabuting tao, mas maging matatag, sa tukso ng kalungkutan, sa tukso ng depression, sa tukso ng mga masamang impluensya, sa tukso ng inggit, sa tukso ng lahat, maging mapagkumbaba tayo. Sa papaanong paraan? Again, babalik pa rin sa Aklat ni Santiago, pasakop ka sa Diyos. Babalik pa rin sa example ni Maria, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kung ano yung sinabi mo, eksakto. Kahit hindi ko naintindihan, kahit nahihirapan akong tanggapin, kasi may balak na kami ng jowa ko ni San Jose. May balak na kaming magsama. Tama naman sa sinasabi mo, magkakaanak pa rin ako, pero hindi dugo at laman ng jowa ko. Naintindihan niyo yun? Iba pa rin yung offer ng Angel Gabriel sa kanya. Iba pa rin yun. At hindi niya alam kung paano mangyayari yun. Bakit? First time na mangyari yun.
Wala pang nangyari sa kasaysayan in the Old Testament. Wala pang ganon. At last na siyang magiging ganon. After Mary, may mababasa ba kayo na nagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Wala. So, ano ang magiging itsura ng bata? Ano ang magiging buhay niya? Ano ang magiging role niya? Hindi niya maintindihan yun. Pero imbis na gusto niyang bumigay, ibinigay niya ang kanyang buhay sa kamay ng puong may kapal. Nangyari sa akin. Walang labis, walang kulang. Kahit hindi ko naintindihan, kahit nahirapan ako, walang labis, walang kulang. Sige, nangyari sa akin yan. Magpasakop tayo sa Diyos. Kung ano yung sinasabi niya, walang labis, walang kulang, sundin natin. Hindi yung pinagagaan natin. Hindi yung tinutwist natin. Nabasa mo, halimbawa, sa Matthew 18, forgive 70 times 7. Hindi ganyan. Hindi pwede yan. Sinaktan ako Lord naman, saktan ko rin. Ganti muna ako. Pagkatapos, pwede na. Sige, pag-aaralan ko ng patawarin siya. O sige, forgive ko. Pero hindi ko pa rin kikibuin. Nakita nyo? Bakit? Nakalagay ba sa Matthew 18? Forgive 70 times 7. Sige, ganti ka muna. Pagkatapos mong gumante, i-apply mo na. Walang ganun, Mars. Ang sabi sa 2 Corinthians 9, magbigay. Gipit din ako Pag nakaluwag-luwag, bibigay ako. Nakalagay ba doon yan? Ang sabi sa Efeso 5:22, mga babae, pasakop kayo sa mga mister ninyo. Ano, sasabihin ng babae? Hindi ako ganyan, Father. Nako, over my dead body. At, Father, ang sabi ni Kristo, mahalin niya ako, gaya ng pagmamahal ni Kristo. Hindi naman niya ako minamahal ng todo Ang sabi sa mga lalaki, sa Efeso 5:25, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa inyo. O sabihin ng mga lalaki, exempted dyan yung asawa ko. Hindi ka mahal-mahal At hindi naman nagpapasakop sa akin. Ba't ko maamahalin ng todo? Kapatid, hindi kondisyon sa isa. Yung isang versikulo, alam mo yun, hindi ganun yun. Walang kondisyon yun. Ang sabi sa Efeso 6 verse 2, at ito ay kino-question ng isang artista ngayon, igalang mo ang nanay at tatay mo. Igalang? Alam niyang tinapa ang negosyo ko. Alam niyang tuyo ang negosyo ko. Gagayahin niya? Walang himala. Di naman sinabi doon na pag hindi ka galang-galang at ginaya yung negosyo mo, gayong alam na yun ang negosyo mo, huwag mo nang irespeto. Marami pa Marami pa. At kaya tayo natatawa kasi ginagawa natin talaga. Kapatid, maraming paraan para maging mapagkumbaba. Pero yun ang isa sa pinakapuno. Yun ang isa sa pinakamahalaga. Sabi nga sa Ingles, when God says it, that should settle it. Sinabi ng Diyos Sinabi ng Diyos Gawin natin. Kapatid, kamusta na ba tayo? Kamusta na tayo na ang ginagawa natin ay yung ating sariling gusto? Kamusta na tayo nagdadrive ng ating buhay? Saan na ba tayo dinala nito? Sino na ang mga nakasama natin? Ano na ang mga na-encounter natin? Ano na ang mga problema? Hindi nga ba't kamusta na? Kamusta na kapag ikaw ang nagdadala ng buhay mo? Kamusta na kapag ikaw ang nagpapatakbo nito? Kamusta na kapag ikaw ang nagdadrive nito? Aminin mo sa sarili mo, marami kang mga desisyon na pinagsisihan mo. Maraming tao na hindi dapat nakarating sa buhay mo, nakarating. Marami kang dapat na hindi pinagtiwalaan, napagtiwalaan mo. Marami kang mga problemang naranasan na hindi mo dapat naranasan dahil sinunod mo ang gusto mo. Gising. Realize that God does not mean any harm. Hindi man natin naintindihan, hindi man natin maunawaan, nahirapan man tayong tagapin. Ang mga utos ng Diyos ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Hindi ba sinasabi natin na ang Diyos ang pinaka-nakakaalam na makabubuti para sa atin? Kaya niya ibinigay ang mga utos na yan para hindi na tayo mahirapan. Lord, anong gagawin ko? Ayan na nakasulat na. Kaya nga kapag sinasabi ng lektor ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ba't di ka naniwalang salita ko yan? Sundin mo. Hindi ko pinapangako, maaaring sinasabi ng Panginoon, na mangyayari ang pangako ko ora mismo. Na kapag ginalang mo ang magulang mo, sasagana ang buhay mo. Pero ito, kapatid, ay isang pangako. Hindi ka nangako na, pangako ko, eto na! Hindi ganun, nangako nga Medyo magtatagal pa ng kaunti. At nasa paghihintay natin ang ating pananampalataya sa Kanya na may isang salita siya.
Huwag nating pakinggan ang diablo. Ang diablo sasabihin, just do it, just do it. Oh, wag na. Huwag mo sundin ng letra by letra. Sundin mo, i-twist mo ng konti para maging Hindi eh. Ganon ang diablo. Hindi niya sasabihin sa atin, masama yan. Ito-twist niya. Ito-twist niya para maging kaaya-aya, para maging feel natin ay maayos at maganda. Pero tayo ay niloloko lamang niya. Kasi kapag lagi natin ginagawa ang ating gusto, mas umaakyat ang ating yabang. Eh di ba't may kasabihan, pagkataas-taas ng lipad, pagkasakit-sakit ng lagapak. Pag tayo mapagkumbaba na, wala nang daan para tayo bumagsak pa. Ang daan lamang ay pataas na. At ang Diyos ang siyang magtataas sa atin pag pinagtiwalaan natin siya, pag nagpasakop tayo sa Kanya.